no? Ito po ang pahayag ni French Castro matapos po ibasura ng Court of Appeals yung kanilang apela sa conviction niya sa lower court. Convicted po tong tao na to. Okay, sabi po niya, notorious talaga itong NTF-ELCAC na ito sa paggawa ng mga trump-up cases. Katulad sa bahagi namin, ang gusto talaga nila makulong kami. Pinili talaga na i-implicate sa child abuse yung ginawa naming rescue sa mga teachers and students. Yan po yung laging sinasabi ni French Castro. Hindi po nila dinideny yung naganap po, no? Na dinala nila yung mga teacher at mga estudyante sa ibang lugar. Hindi po nila dinideny yan. Ang tawag lang po nila ay rescue. Ayan. Yung kinaso po sa kanila, hindi raw totoo yan kasi nire-rescue lang nila yung mga estudyante at mga teacher. Nire-rescue mula kanino, yun ang hindi natin maunawaan. Kaya nagpatulong na po tayo, no? Ang importante po, binasura na po ng Court of Appeals yung apela kasi convicted na po sila sa lower court. So umapila po sila sa Court of Appeals, binasura po yung kanilang katwiran na ito po ay rescue operation. Okay. Ano po ba yung sinabi no ng Court of Appeals? Bakit po nila ni-reject itong si French Castro at saka kasama niya si former Bayan Muna Representative Satur Ocampo? Ito po, ang mga sumusunod po ang dahilan ng Court of Appeals bakit po nila ni-reject ito pong apela ni French Castro na kinunbik po sila nung kinunbik. Neto lamang po kababasura lang po, December 2025. Okay, ito po ang basihan ng pagbasura ng apela ni French Castro. Una, lack of authority and consent. The court emphasized that the rescue justification cited by the defense did not excuse the fact that Castro and her group lacked the legal authority and mandatory parental consent required to transport minors. Ililipat mo yung mga minors no? Hindi po sapat na basihan na nire-rescue mo dahil hindi mo naman, wala ka namang parental authority. Nag-assume ka na, nag-assume si French Castro na meron silang authority. Kaano-ano mo ba yung mga bata para i-transport mo nang walang parental authority? 'Di ba? Lahat po yan, alam po ninyo, yung mga legal po na ginagawa po ng mga eskwelahan. Halimbawa po, may field trip. Field trip po yun, legal po yun. Aprobado po ng DepEd yun na magpi-field trip po yung mga bata, halimbawa. Alam niyo po ba na kinakailangan pa po ng parental authority noon magpi-field trip Hindi po itatakas. Hindi po dadalin sa ibang lugar. Alam po ng magulang pero kinakailangan po bago pasamahin ng bata sa field trip. Kasi kung hindi alam ng magulang sino nagbayad ng field trip? Field trip na yan Alam po ng eskwelahan, alam po ng magulang, lantad na lantad yan. Hindi po babiyahe ng madaling araw. Hindi po babiyahe ng hating gabi. Field trip po. Kinakailangan pa po ng parental authority. Papipirmahin pa po kayo ng estudyante. Kung may estudyante po kayo na magpe-field trip, kahit alam nyong legal ang field trip, kinakailangan pa rin yung pirma ng magulang bago isakay ng teacher ang mga bata sa bus papunta ng Enchanted Kingdom o kaya o kaya Star City, o kaya Luneta. Hindi po ubra na po siya, walang pirma ng magulang. Yan pa, hindi naman field trip yan.
Sasabihin nyo, ni-rescue nyo. Saan nyo ni-rescue? Okay. Ikalawa pong punto ng Court of Appeals ng pagbabasura. Kayo mga magulang, naranasan nyo yan, di ba? Nagpapapirma sa inyo ng consent yung mga teacher na pinasasama nyo sa field trip kahit bayad na yung bata. Alam nyo po, kahit bayad yung bata kung walang pirma ng magulang. Kaya nga pag nakalimutan yung pirma, yung mga tindahan na lang dun, nakikiusap. Nakikiusap yung mga bata na pirmahan na lang ng mga tendera yung malay ba ng teacher na yan yung pirma ng magulang nila. Ang importante, bayad. Putya, papalag ba yung magulang nun? Bayad na nga sila. Pero kinakailangan po yun. Ikalawa pong punto ng Court of Appeals. Endangerment of minors. The appellate court upheld the lower court's finding that the defendants committed acts detrimental to the safety of the 14 LUMAD students by transporting them on foot for 3 hours along a remote, dark, and unsecured road in Talaingod, Davao del Norte in 2018. Endangerment of minors. Biruin mo, 3 oras mong pinaglakad sa isang madilim at hindi po secure na lugar. Remote, madilim, hindi po sa kalsada. Talagang po yan, delikado po. Pwedeng mahulog anytime sa bangin kasi madilim. Tinakas talaga nila. Sabi nga nila, rescue daw yun. Talagang aminado sila na tinakas nila. Na dahilan, exposure to risk. The court noted that moving the children in a conflict-prone area without government coordination exposed them to severe risks, including being caught in crossfire between government troops and rebels or falling off cliffs. Ito po, masyado po mapanganib yung ginawa nila dahil nasa gitna yan ng conflict-prone area. Diyan po nagbabakbakan yung pong mga rebelde at saka itong government forces o yung ating mga kasundaluhan. Bakit mo po sasabihin nyo na rescue pero ine-expose nyo sa... Alimbawa po, sa dilim po niyan, hindi kayo nag-properly coordinate dito po sa mga sundalo. Siyempre po, pinagpapalagay ng mga sundalo na rebelde ang mga kumikilos na yan. Paano kung nirat-rat kayo dyan? O ine-expose nyo sa risk yung mga estudyante o mga bata na di umano ay kanilang nire-rescue. Okay. At ikaapat at panlima, affirmation of RA 7610. The CA sustained that ruling that these actions constituted violation of Republic Act 7610, Special Protection of Children against abuse, exploitation, and discrimination. So, child abuse talaga ang kaso nito ni French Castro. Yan. Status of the case. Kung sila po ay ano na po, yung final na po, kung magiging final po ang decision, ang kasong ito ay may pagkakakulong na 4 to 6 years imprisonment. Iba pa po yung moral and civil damages to the victim na ibibigay po. Ngayon, ang tanong, susunod na tanong, makukulong ba si French Castro? Makukulong na ba? Kasi ngayon under bail . Okay. Yung po bang bail ni Castro ngayon na ano na po, anong tawag doon? Napawalang visa na po. Napawalang visa na ba yung piyansa niya? Ito po sagot dyan. Following the CA's rejection, the accused are no longer presumed innocent. Hindi na po sila presumed innocent kasi
convicted na sila. Umapila sila sa conviction nila. So, hindi na po inosente. Ito si French Castro. No? Hindi na po inosente dahil siya po ay convicted na talaga. Any further liberty while they appeal to the Supreme Court is now a matter of court discretion rather than a right. So hindi na po, wala na po silang karapatan na maging malaya. Discretion na lang po ng korte kung ipagpapatuloy yung kanilang bail. Okay. Ngayon, ano po ang susunod na hakbang ng nila French Castro? Iapila naman to sa mas mataas o kataas-taasang hukuman na. Ang pwede na lang po sila mag-apila doon na po sa Supreme Court na. Yung pinakataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Ano po ang susunod na hakbang? Okay, sa madaling salita mga kapatid, ang tanong nga ninyo, makukulong na ba si Castro? Siyempre, tinanong din natin. Ni-research din natin yan, di ba? Okay. Yung pagkakulong po ay depende sa finality of decision. Finality of decision, ibig sabihin po nun na yung Court of Appeals po, hindi pa po siya yung pinaka-final dahil pwede pa nilang iapila uli sa Supreme Court. Pwede po nilang iakyat. So, the conviction is not yet technically final. Ang tanong po kung makukulong sila, kung wala na pong visa yung bail nila, the right to bail is no longer automatic and becomes a matter of court discretion. Okay, para po sila po ay manatiling malaya, kinakailangan po nilang umapila. Mag-file po sila ng motion for continued provisional liberty o bail pending her appeal to the Supreme Court. So, korte na po yung magdidesisyon kung patuloy pa pong kikilalanin yung kanilang continued bail. Okay, saan po sila magpapile? Sa Supreme Court o sa Court of Appeals pa rin? Ayan mga kapatid, no? So, hindi na po uobra. Ibig sabihin, wala na po si Castro na sabihin na presumed innocent until proven guilty. Ay wala na po kay Castro yun dahil ano na po sila ngayon? Proven guilty na sila. Iapila na lang nila yung kanilang kaso. O kahit pa paano, may good news po tayo. Panay bad news po naririnig natin eh. Ganyan po talaga, tiyaga-tiyaga lang tayo. Pasasaan ba? Pasasaan po ba? Ay hanggang 2028, parami na po ng parami ang good news po natin. Ayan. Sabi naman sa inyo, kahit po magtiwala lang po kayo, kahit na ano pong mangyari, makakamtan din po natin yung katarungan, no? Kaya wag po kayong mainip. Ganyan talaga buhay. Kumbaga, parang FPJ lang yan eh. Pabugbog muna sa simula bago tayo magpabugbog ng tuloy. Wala rin palang pinag